Taong 1985, mainit ang politika sa kalagayan ng bansa. Sa Mindanao, halos hindi natatapos ang putukan sa pagitan ng militar at ng mga rebeldeng grupo. Sa isang baryo sa Sultan Kudarat unang nadistino si Vicente, 27 anyos. Payat pero matikas at may 2 taon pa lamang sa serbisyo. Lumaki siya sa Bataan, anak ng magsasaka. Tahimik at masunurin, hindi niya inakalang mapapadpad siya sa pinakamalalaking labanan ng panahong yon. Sanay na si Vicente sa ingay ng baril, sa pagtakbo sa putik, at sa pagbitbit ng gamit na halos kasing bigat ng katawan niya. Ngunit noong taong ding yon ay unang beses niyang naramdaman ang bigat ng pagod na parabang hindi man lamang galing sa katawan kundi pati sa isip. Ang bawat operasyon ay may kasamang kaba, hindi dahil sa kamatayan kundi dahil sa hindi tiyak na bukas. Isang araw habang nasa kampo sila ng boundary ng North Cotabato, bigla siyang naiwan sa detachment dahil ipinatawag ang kanilang grupo para sa muling pagbubuo ng puwersa. Noon niya unang naamoy ang hangin tila may dalang kakaibang lamig. Hindi niya yon pinansin. Iniisip niya ay simpleng pakiramdam lamang ng pagod. Sa mga sumunod na buwan, nilipat sila sa Visayas, partikular sa Samar, upang tumulong sa clearing operations. Dito unang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Sa isang baryo sa Katbalogan, sa isang maliit na sari-sari store ay may nakasabit na mga tsinelas, chicherya at lumang transistor radio. Nakilala ni Vicente si Rosalia. Maamo ang muka, bagyang tisay, at may ngiting tila tanggal lahat ng pagod. Unang sabi ni Vicente sa kasamaan niya, "Pre, siguro dito na ako tatanda." Si Rosalia ay 26 na taong gulang. Anak ng magsasakang may maliit na lupaing tinataniman ng niyog. Marami ang nahuhumaling sa kanya pero tahimik at hindi marunong magpilit. At marahil iyon ang nagpaakit kay Vicente. Palagi nitong tinititigan ng dalaga kapag bumibili ng sigarilyo sa tindahan na para bang may sariling panahon ng paligid kapag ngumiti ito. Mabait si Rosalia, ngunit kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. Isang gabi habang nagkukwentuhan sila sa tapat ng tindahan, tinanong ni Vicente, "May inaalala ka ba?" Umiling si Rosalia, ngunit nang hindi makatiis ay nagsalita rin. "Maraming nawawala sa lugar na ito, Vicente. Mga magsasaka, mga nag-uuling, minsan pati sundalo. Hindi rebelde ang may gawa." "Kung hindi rebelde, sino?" Tumingin ang dalaga sa hilaga sa direksyon na takip ng makapal ng mga puno. "May lugar na hindi dapat puntahan, hindi dapat pasukin, hindi dapat paglaruan. Ang Biringan." Napatawa si Vicente. "Ano? Biringan? Alamat lang yata yun eh." "Hindi alamat. At sana kahit gaano kakatapang, huwag mong lalapitan ang gubat na yon. Kapag may nakita kang liwanag sa gabi, huwag mong susundan. Kapag may tumawag sa pangalan mo, huwag mong lingunin. At kung sakali namang makarating ka ron, huwag kang tatanggap ng kahit ano lalo na ng pagkain." May kakaibang kirot sa tono nito na para bang hindi yun basta kwento lamang. Nagbago ang mukha ni Vicente. Ang dati nakangiting sundalo, ngayon ay parang batang nakarinig ng masamang balita. "May kilala ka bang nakapasok doon?" "Ang kapatid ko. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung buhay pa siya." Tuluyang napanlumo ang dibdib ni Vicente. Sa susunod na mga linggo, mas naging malalim ang kanilang pagkakaibigan. Palaging bumabalik si Vicente sa tindahan ni Rosalia tuwing may pahinga. May mga pagkakataong nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay, sa pamilya at sa pangarap. At sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo silang nalalapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot sa puntong hindi na maitago ni Vicente ang kanyang nararamdaman. "Ikaw ang dahilan kung bakit mas gusto ko ang assignment ko rito." "Hindi ako dapat matuwa. Vicente, sundalo ka. Delikado ang buhay mo." "Mas delikado ang buhay na wala kang sinusubukang mahalin." Tugon nito, kalahati ay biro at kalahati ay totoo. Unti-unting natunaw ang puso ni Rosalia. Sa wakas ay pumayag itong maging magkasintahan sila.
Sa loob ng ilang linggo, naging masaya ang kanilang relasyon, parang sandaling kalimot sa gulo ng labanan. Ngunit kahit masaya, hindi nawawala ang bilin ni Rosalia. Huwag kang maligaw sa silangang bahagi ng gubat. Doon nagsisimula ang daan papunta sa Biringan. Dumating ang araw ng muling pag-deploy. Kailangan ng grupo ni Vicente na bumalik sa bundok para sa clearing operations. Malungkot ang kanyang pamamaalam kay Rosalia, ngunit may pangako siyang babalik. Mag-ingat ka at tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, may mga mundong hindi para sa tao. Ikaw ang mundong uuwian ko, Rosalia. Ngumiti si Vicente. Lumakad siya palayo, dala ang mabigat na bag at baril sa balikat, ngunit mas mabigat ang pakiramdam sa puso. Habang papasok sila sa kakahuyan ni napalingon si Vicente, nakita niya si Rosalia, nakatayo pa rin sa dulo ng daan, nakatingin sa kanya na para bang may masamang mangyayari. Hindi niya alam na iyon na ang huling pagkakataong makikita niya ang kasintahan sa ganoong klase ng ngiti, at sa unang gabi nila sa kampo, muli niyang naramdaman ang malamig na hangin. Hindi tulad ng karaniwang simoy ng kagubatan, ito'y parang may dalang bulong, may dalang anino, may dalang babala. At sa gitna ng dilim, bago pa man siya makatulog, biglang sumagi sa isipan niya ang sinabi ni Rosalia. Kapag tinawag ka, huwag mong lilingunin. Hindi niya alam kung bakit pero sa unang pagkakataon, natakot si Vicente hindi dahil sa rebelde, hindi dahil sa gyera. Kung hindi dahil sa tila ba isang mundong nagmamasid sa kanila mula sa kasukalan. Tahimik ang kagubatan ng summer kinagabihan, malamig ang hangin at tanging lagaslas ng mga dahon ang maririnig sa pagitan ng mga tent. Si Vicente kasama ang 6 pang sundalo. Nakaistasyon malapit sa isang makitid na sapa. Nakatakdang magsagawa ng routine perimeter check ang grupo kinabukasan. Ngunit may kakaibang tensyon na hindi nila may paliwanag. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Vicente sa tunog ng isang mabigat na hakbang. Akala niya isa sa mga kasama nilang nagbabantay ngunit nang lumabas siya'y nakita niyang tulog ang 2 nakatokang magbantay. Para bang walang nangyari, napakunot ang noon niya. Ang mga sundalong iyon ay kilala sa kasipagan at disiplina. Hindi sila basta-basta natutulog sa duty. Pare, uy! Bangon! Mahinang bulong ni Vicente habang niyuyugyug ang isa. Nagising naman ito pero hindi nito maalala kung kailan siya nakatulog. Para bang bigla na lamang dumilim ang paningin niya at nagising na lamang muli. Binaliwala nila yon, naisip na simpleng pagod, ngunit bago sumikat ang araw ay may isang bagay na mas ikinabahala nila. Nawawala si Corporal Reyes, isa sa pinakamatagal nilang kasama sa kampo. Ang kama nito ay maayos. Parang hindi man lamang nagamit. Walang bakas ng sapatos palabas ng tent. Walang paa, walang yabag, walang yapak, walang anino ng pinanggalingan. Mukhang kinuha ng mga rebelde, sabi ng isa sa mga sundalo, si Torres, habang sinusuyod ang paligid. Kung rebelde, bakit walang gulong o bakas na hinila? Dagdag naman ni Vicente. Nagkatinginan ng lahat. Tila may isang tanong na hindi nila maiwasang isipin. Paano siya mawawala nang wala namang naiwang bakas? Nagkaroon ng emergency briefing ang maliit na tropa. Dapat sana itatawag sila ng reinforcement. Pero malayo sila sa signal at sobrang lalim ng kinaroroonan nila. Wala silang choice kundi maghanap. Sa paghahanap nila sa kagubatan, napansin ni Vicente ang ilang kakaibang senyales. Mga tuyong dahon na parabang tinusta, mga puno na may itim na marka na parang paso, at ang malamig na hangin na kahit tirik ang araw ay humahaplos sa balat. Hindi ito normal na klima ng summer. Bossing, baka niligaw siya. Anong ibig mong sabihin, Torres? Yung Biringan ba? Totoo talaga yan dito. Kasi yung mga taga-baryo, sinasabi nila na ang gubat na ito'y daan papunta ron. Napahinto si Vicente. Biglang sumagi sa isipan niya ang boses ni Rosalia. Malinaw, malambing ngunit puno ng babala. Huwag ka magbibiro ng ganyan. Tugon ni Vicente pero halatang kinakabahan. Hindi si Torres ang klase ng tao na maniniwala agad sa kwento-kwento, pero ngayon pati siya'y para bang posibleng maniwala.
Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagdating sa may kanal na mababaw, nakakita sila ng itim na putik na hindi karaniwang kulay ng lupa. Hindi ito putik na alam nila. Masyado itong makindab, parang langis ngunit hindi madulas. Para itong dugo ng kahoy. Parang sinunog ito ah. Sambit ng isa. Hindi nagsalita si Vicente. Ramdam niya na may mas malalim na dahilan ng lahat. Pagbalik nila sa kampo, lalong nakaramdam ng kaba ang mga sundalo. Biglang naglaho ang mga ibon. Wala ni isang kaluskos mula sa mga kuliglig, kahit ang hangin ay tila ba huminto. At doon nangyari ang bagay na hindi nila inaasahan. May narinig silang tawag, mahinang boses ng lalaki, parang humihingi ng tulong. Tulungan niyo ko, nandito ako. Si Vicente ang unang nakarinig. Sumunod ang dalawa pa. Pare, sigido yun ah. Sigaw naman ni Pineda. Ngunit napako si Vicente sa kinatatayuan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang pagbalik ng mga salita ni Rosalia sa kanyang isipan. Kapag may tumawag sa pangalan mo, huwag mong lilingunin. Ang boses ay pamilyar pero parang nagmumula sa malayo, parang dumadaan sa makapal na tela. Kakaibang timpla, parang kulang ang hinga, at ang pinakakakaiba, walang eksaktong direksyon. Parang nandyan sa kanan, sa kaliwa, sa harapan at sa likod. Sabay-sabay. Gido! Gido, nasan ka? Tanong ng isa. Napatakbo ang tatlo papasok ng gubat ngunit si Vicente ay hindi gumalaw. Parang may nakahawak sa kanyang balikat na hindi nakikita. Humihila pabalik. Ramdam niya sa kanyang kalamnan ng utos na huwag kang gagalaw, huwag kang titingin at huwag mong sundin. Vicente, tara na! Hindi yan si Gido. Ano bang sinasabi mo, Vicente? Torres, hindi yan si Gido. Sigaw pa rin ni Vicente. Ngayon ay nanginginig ang tono. Ngunit huli na ang lahat. Tumakbo na ang tatlong sundalo papasok sa kakahuyan. Dala ang paniniwalang kasama nila ang tinutulungan. Naiwan si Vicente kasama ang dalawa pa sa kampo. Lalong lumamig ang gabi kahit tanghaling tapat. Parang unti-unting sinisip-sipan liwanag. Pagkalipas ng ilang minuto ay nawala ang mga boses ng tatlong sundalong humabol. Wala na ring tunog ng pagyapak, walang sigaw at walang putok. Tila inubo ang kagubatan ng katahimikan. Napalunok si Vicente. Ang bigat ng hangin ay parang may dumadagan sa dibdib niya. Boss, siguro dapat habulin natin sila. Subalit umiling si Vicente. Hindi rebelde ang kalaban, may mali rito. Sa pag-upo niya sa isang bato, napatitig siya sa madilim na bahagi ng gubat. Doon niya naramdaman ang isang malamig na presensya. Hindi tao, hindi hayop, hindi ligaw na anino. Mga matang nakatingin sa kanila. At doon sa gitna ng katahimikan, sa lugar na hindi dapat nila pinasok, naramdaman ni Vicente ang isang matagal na kinatatakutan ng mga taga-Samar. Hindi sila nag-iisa sa gubat. At mas masama doon, hindi nila alam kung makababalik pa ba sila sa tunay na mundo. Ang araw ay tila hindi na sumusunod sa takbo ng oras. Nang sumapit ang hapon, hindi man lamang nagbago ang liwanag sa paligid. Parang may usok na manipis na bumabalot sa buong kagubatan. Hindi mapanganib pero nakakalibang at nakakatakot. Tatlo na lamang silang natira sa kampo. Si Torres, si Vicente at si Pineda. Tahimik silang nakaupo, hawak-hawak ang kanilang mga baril. Habang pilit na sinusundan ang direksyon kung saan tumakbo ang tatlong kasamahan nila na naakit ng tinig na tinatawag nilang Gido. Ngunit walang bumalik. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko pinapanood tayo ngayon eh. Sambit ni Pineda habang pinupunasan ng pawis sa noo. Kahit malamig ang hangin, hindi sumagot si Vicente. Buong maghapon niyang nararamdaman yon. Ang pakiramdam na parabang may matang nagmamasid, nakaabang at parang nag-aantay ng pagkakataon. Si Torres naman ay hindi mapakali sa paglalakad at paikot-ikot. Pare, kahit anong sabihin mo, hindi normal to. Kahit 6 na buwan pa ako sa gubat. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Parang
Naputol ang salita niya nang biglang umalingaw-ngaw ang tatlong sunod-sunod na putok mula sa east perimeter. Nagtayuan silang tatlo. "Rebelde!" sigaw ni Pineda. Hindi na nagkatubili pa si Vicente. Kinuha niya ang kanyang M16 at kumaripas patungo sa direksyon ng putukan. Sumunod agad sina Pineda at Torres. Habang ginagamit ni Vicente ang pandinig, napansin niyang iba ang ritmo ng putukan. Hindi ito magulong tama ng engkwentro, para bang may isang sundalong nagpapaputok ng tuloy-tuloy na parang nagpaparamdam o humihingi ng tulong. Pagdating nila sa isang maliit na clearing, tumambad sa kanila ang pamilyar na tanawin. Isa sa kanilang tatlong kasamahan na naunang tumakbo, si Santo, nakatayo sa gitna ng mga puno, pawis na pawis at may hawak pa ring baril na naninigas ang daliri sa gatilyo. Boss, bitaw ron! May rebelde ron!" sigaw ni Santo. Nakatutok ang baril sa isang direksyong wala namang anino o galaw. "Huwag kang magpaputok!" utos ni Vicente habang papalapit. Nanginginig ang sundalo para itong nanlalamig. "Boss, pinakita ako. Hindi tao yun, boss. Hindi tao." Tumingin si Vicente kay Torres at Pineda. Pare-pareho silang may pangambang hindi masabi, lalo na nang biglang mapansin ni Vicente ang isang bagay. Walang bakas ng anuman sa lugar na pinapuputokan ni Santo. Walang gumagalaw, walang nagtatago, walang rebelde. At lalong nakapagtataka, hindi nagre-reflect ang eko ng putok. Dapat sumisigaw ang tunog sa loob ng kagubatan pero ngayon parang nalunod ang ingay sa manipis na hangin. "Boss, parang ibang lugar to ah," bulong ni Pineda. Biglang rumagasa ang putukan. Ngayon ay galing sa kaliwang bahagi ng gubat. Hindi yon si Santo. Hindi yon boses ng sundalo. May humahabol, may papalapit. At ang pinaka nakakasindak, hindi sila sigurado kung tao ang nagpapaputok nun. "Cover!" sigaw ni Vicente sabay dive sa likod ng isang punong may makapal na ugat. Sumunod ang dalawa at si Santo'y nakakapit sa puno, nanginginig pero handang gumanti ng putok. Pagdating ng mga armadong anino, nagkaroon ng maikling engkwentro. Maikling-maikli dahil wala silang sapat na target. May bumubulaga, may tumatagos, may biglang tumitigil na putok. Hindi nila makita ang kaaway ng malinaw, para bang tumatakbo sa pagitan ng ulap at usok ang mga yon. "May nakita ka ba?" "Wala, puro anino, bossing." "Boss, dumadaan sila kahit sa puno," sigaw ni Pineda nang gagatal ang boses. At hindi yun katang-isip, nakita mismo ni Vicente, isang figurang hugis tao, kulay abo, parang usok na nagdikit-dikit, tumawid sa harapan niya sa loob lamang ng kalahating segundo. Hindi kumikilos tulad ng tao, hindi tumatakbo tulad ng hayop, at para bang hindi sila nakikita ng mismong mundo. Fall back! Sigaw ni Vicente. Nag-retreat silang apat kahit hindi nila alam kung saan ang tama, ang kaliwa, ang hilaga o ang timog. Parang umiikot ang gubat. Hindi sila makalabas sa clearing kahit anong direksyon ng tahakin. Mga 5 minuto na silang tumatakbo pero hindi nagbabago ang paligid. Hanggang sa isang malakas na pagsabog ang tumama sa lupa ilang metro sa kanan nila. Kumawala ang putik at dahon at tumilapon silang apat sa lupa. Nang tumayo si Vicente, lahat parang iba na ang paligid. Iba na ang amoy ng hangin. Wala na ang usok ng putukan. Wala na ang aninong nagtatago sa puno. Wala nang sigaw ng naglalabang boses. Tahimik. Sobrang tahimik. Boss, mahinang tanong ni Torres. Napahinto si Vicente. Ang lupa sa ilalim nila ay tila mas pino. Ang mga puno ay mas tuwid, mas pantay at kakaiba ang shade ng kulay. Parang masyadong berde para sa natural. Ang hangin ay walang alikabok, walang amoy, parang gawa sa salamin at tubig. Hindi ito yung gubat na pinasukan natin. Sambit ni Pineda habang umiikot ang paningin. Naglakad si Vicente paabante. Umakbang siya 1 metro pa. At doon niya nakita
Sa di kalayuan ay may mga kumikislap na pader, tuwid, makintab, malalaking ekstruktura na may ilaw sa gilid. Hindi ito mga gusali ng baryo, hindi ito kampo, hindi rin ito syudad ng Maynila. Ito ay kumikinang, mataas, halos salamin. Mga gusaling mas matayog pa sa anong mga nakita niya sa bansa. "Boss, huwag mong sabihin ito na yun," bulong naman ni Pineda. Halos walang boses, hindi tumugon si Vicente dahil alam niya, ramdam niya ang bawat ugat ng katawan. Ito ang hindi dapat nilang makita. Ito ang lugar na pinangalanan ng mga matatanda. Ito ang syudad na sinasabing hindi umiiral sa material na daigdig. At mula sa malayo, may kumislap na liwanag. Mapusyaw, asul at parang inaanyayahan na sila. Nanginig ang kamay ni Vicente. Naalala si Rosalia, ang huling bilin. Ngunit huli na, naroon na sila sa loob. Pagkalabas nila sa bahagi ng gubat, unti-unting lumawak ang liwanag. Hindi ito liwanag ng araw, hindi rin ng buwan. Isa itong malamlam na asul na glow. Parang mula sa mga ilaw na hindi tumatama sa anino. Sa bawat hakbang nila'y lalong lumilinaw ang paligid hanggang sa tuluyan nilang makita ang syudad. At hindi ito may kukumpara sa kahit anong nakita nila sa kanilang panahon. Ang mga gusali ay matataas, makintab, at kumikislap na para bang gawa sa salamin at usok. May mga hugis na hindi nila may paliwanag. May kurbada na parang dumadaloy. May kanto na tila lumulutang at may mga estrukturang hindi nakadikit sa lupa pero hindi nahuhulog. Hindi rin nila makita ang sikat ng araw, ngunit malinaw ang paligid. Ang liwanag ay nagmumula mismo sa mga gusali. Parang hininga ng lungsod. Sa himpapawid, may manipis na guhit ng ilaw na lumilipad. Hindi nila matukoy kung ibon ba o makina. "Boss, hindi to gawa ng tao," bulong pa rin ni Torres. Manghang-mangha ngunit takot na takot. Si Pineda ay nakaluhod sa lupa, hawak ang ulo. "Hindi tayo dapat narito. Hindi tayo dapat narito." Tahimik naman si Santo. Tila pagod at wala ng emosyon. Para siyang nawalan ng lakas. Parang may pumipigil sa kanyang kaluluwa. Ngunit si Vicente, iba ang pakiramdam. Hindi ito pangkaraniwang lugar. Hindi ito makaluma. Hindi rin moderno. Parang hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Parang nasa pagitan, isang puwang, isang sirang bahagi ng realidad na napasukan nila sa pamamagitan ng gubat. At iyon ang lalong nagpapanindig ng balahibo ni Vicente. "Hindi tayo tatagal dito. Gagawa lang tayo ng paraan para makabalik." Ngunit bago pa sila makapagdesisyon ay may kumilos sa paligid. Mula sa mga gilid ng gusali, may tatlong nilalangan lumitaw. Hindi sila naglalakad, parang dumudulas sa hangin. Mga anino na may hugis tao, ngunit mas matangkad, mas payat at may mga matabang parang batis ng liwanag. Hindi sila mukhang multo, hindi rin halimaw, parang mga taga-ibang mundo. "Mga dayo," isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi nila alam kung sino ang nagsalita, parang galing sa mismong pader ng lungsod. Lumuhod si Santo nang hindi napipilitan. Si Torres ay napatras. Si Pinedi halos hindi makahinga. Si Vicente lamang ang nanatiling nakatayo kahit nanginginig ang tuhod. Ang tatlong nilalang ay dahan-dahang lumalapit. Walang ingay, walang galaw ng paa. Para silang lumulutang. At sa paglapit nila may inialok silang mga mangkok. Itim, makintab, at para bang gawa sa bato na basa. Sa loob ay may mga pagkain. Maliit, hugis bilog, at kulay itim na parang uling. Ngunit may mabangong amoy na hindi maipaliwanag. Isa-isa, inabot yon ng mga nilalang sa bawat sundalo. Napatingin si Vicente. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Ito ang sinabi ng asawa niya noon. "Kung may inalok sa'yo ron, huwag kang kakain." "Huwag niyong galawin yan. Wala tayong kakainin dito," mariing sabi pa ni Vicente sa kanila. Ngunit ang tatlong kasama niya tila inagaw ang sariling isip. Para silang nahipnotismo. Dahan-dahan nilang inabot ang mangkok. "Uy, sabi kong huwag eh." Subalit huli na.
Si Torres ang unang kumuha ng piraso at sinubo. Sumunod si Pineda pagkatapos ay si Santo. Pagkakain nila, nag-iba ang kanilang mga mata, naging maputla. Parang nawala ng kaluluwa. Nawala ang takot pati emosyon. Para silang naging walang laman. "Tingin niyo ba pagkain yan?" Sambit ni Vicente ngunit hindi na siya sinagot ng tatlo. Parang wala na silang pakialam. "Mga sir, ayos lang ako," sabi ni Torres pero wala sa tono. Pero si Vicente matigas. Hindi siya kumain, hindi niya inabot ang mangkok. At doon nagbago ang tingin ng mga nilalang sa kanya. Ang kanilang mga mata na kanina'y malailaw, biglang naging mas maliwanag, mas masidhing kulay puti. Parang nakatingin sila sa isang bagay na hindi nila gusto. Parang nabasa nila ang kanyang niloloob. Tumanggi siya at ang pagtangging iyon ay isang insulto. Lumipad silang tatlo palibot sa kanya. Mabilis at halos hindi makita. Nagkaroon ng malakas na ugong sa hangin, parang kulog na paikot-ikot. "Chip, bagsikan ng baril mo!" Sigaw ni Pineda ngunit wala na siyang emosyon, parang nauutusan lamang. Si Vicente kahit nanginginig ay humakbang patras. Pero sa bawat hakbang niya, parang lumalayo ang pinto ng gubat. Lumalayo ang syudad, lumalabo ang hangin, at doon niya naramdaman, hindi basta lungsod ang biringan. Isa itong bitag. Ang mga nilalang ay huminto sa pag-ikot. Isa sa kanila lumapit at inabot sa kanyang mangkok. Parang pinipilit siyang kumain. Pinipilit siyang sumali. "Hindi ako kakain yan," sambit ni Vicente. Mahina subalit matatag. Parang nayanig sa galit ang nilalang. Lumakas ang hangin. Humikot ang lupa. Parang yuyuko ang mga gusali sa pag-uga. At ang isip ni Vicente unti-unting nalilito. Para siyang nahihila palabas ng katawan. Ngunit pinilit niyang manatiling gising. Pinilit niyang maalala ang asawa. "Rosalia! Rosalia!" Hanggang sa biglang kumislap ang sahig ng lungsod. May pumutok na liwanag sa paanan ni Vicente. Hinigop siya palabas. Parang may butas sa realidad na biglang bumukas. Lumakas ang ugong. Nagising mula sa pagkakataranso. Ang kanyang mga kasama pero huli na. Hindi niya sila mahawakan. Hindi niya sila mahila. Parang may salamin na naghihiwalay sa kanila. "Vicente!" Sigaw ni Torres pero hindi na yun boses ng tao. Parang boses ng nilalang na nahahati ang kaluluwa. At sa isang iglap ay nahulog si Vicente pababa. Pababa sa liwanag, pababa sa sariling mundo. At nang huminto ang lahat ay nasa lupa na siya. Nasa gubat, nasa mismong lugar kung saan sila naghahanap ng sundalo. Pero mag-isa na siya at wala na ang syudad, wala na ang mga nilalang. Wala nang tatlong kasama. Parang hindi na sila umiiral, parang hindi sila sumama. At si Vicente lamang ang may dalang kwento ng isang mundong hindi dapat nararating ng tao. Nagising si Vicente na parang may malamig na bakal na nakadiin sa kanyang batok. Hindi niya agad nakita kung saan iyon nanggaling. Dahil pagdilat ng mata niya, wala siyang kaagad na makitang kisame. Ang langit lamang, madilim, mabigat at tila may kulimlim na hindi niya mabigyang pangalan. Humihingal siya at pinapakinggan ang bilis ng tibok ng kanyang puso at halos kumawala na sa kanyang dibdib. Nakahiga siya sa basag na lupa. Basang-basa rin ang kanyang uniforme at amoy na amoy niya ang halimbuyak ng dahon, putik at amorsekong gumulong sa lupa. Sa gilid niya nakakalat ang ilang mga dahon na may bakas ng sunog, para bang malapit lang may sumabog na hindi niya maalala. Napahawak siya sa ulo niya, masakit, mabigat, namamanhid pero naroon ang isang hiningang puno ng pasasalamat. Dahil alam niyang buhay siya. At higit sa lahat nasa labas na siya ng biringan. Pinilit niyang umupo. Nang bumangon siya nakita niya ang kagubatan. Pero hindi na yun ang kagubatan ng anino at ginito ang liwanag na parang galing sa ibang mundo. Ito ang totoong gubat ng Samar. Mabaho, mamasa-masa, magubat, at puno ng insekto. Ang lupa'y naaararo ng mga yapak. Ang mga puno'y hilahod ng hangin. At ang hangin ay malaya,
Walang nakatagong bulong, walang humuhugot sa kaluluwa niya. Pero wala na ang kanyang mga kasama. Naalala niya ang huling nangyari, ang inihain na itim na pagkain na parang abo, parang altikan, parang bagay na hindi dapat iniinom o kinakain ng mortal. Tinangka niyang pigilan ng 3 niyang kasamahan. Subalit hindi siya pinakinggan. Gutom na gutom sila, pagod na pagod, at nakabibingi ang halina at bango ng pagkain yon na hindi dapat magtaglay ng amoy na kaaya-aya. Ngayon ay wala na sila. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas. Basta ang alam lamang niya ay may huling bulong na narinig siya sa kanyang likod kagabi bago siya mawalan ng malay. Ikaw ang hindi namin mababago. Hindi niya alam kung tao ba yon o nilalang o mismong lungsod ang nagsalita. Pero naririyan ang lamig ng salita sa kanyang batok hanggang ngayon. Pag-uwi, kailangan niyang maglakad at ilang oras nga ba o ilang araw, hindi niya alam. Nakalabas lamang siya sa gubat nang makita niya ang isang baryo. Nang makita siya ng mga residente, halos hindi sila makapaniwala. Diyos ko po, may sundalo rito! Sigaw ng isang matanda. Nabigyan siya ng tubig, tinawagan ng kampo, at pagkatapos ng ilang oras, dumating ang military truck na puno ng mga mukhang hindi siya makatingin ng diretso para bang nakakita sila ng multo. Sir, kayo po ba talaga si Corporal Vicente? Oo, bakit naman? Sagot niya kahit may pag-aalinlangan din siyang minsan sa sarili. Kasi po, ilang araw na kayong pinaghahanap, patay na ang tingin namin sa inyo eh. Napaupo siya. Ilang araw. Sa pakiramdam niya ilang sandali lamang siya sa loob ng biringan. Habang nasa loob siya ng sasakyan, hindi niya maiwasang mapatingin ng bintana. Ang bawat puno na nadadaanan niya ay parang may matang nakatingin pabalik. Ang dahon ay parang kumikindat. Ang hangin ay may himig ng tila nanunuya. Pero hindi siya umiimik. Basta umuwi siya sa kampo. Pagdating niya sa bahay nila sa Samar, halos mawasak ang pintuan sa lakas ng pagyakap sa kanya ni Rosalia. Vicente, akala ko hindi ka na makakauwi. Nandito na ako, mahal ko. Nandito na ako. Pero ramdam na ramdam ng kamay ni Rosalia ang panginginig niya. Ramdam nito ang lamig sa laman. Ramdam nito ang kakaibang pulso ng taong may nakitang hindi dapat makita. Pumasok sila sa bahay. Pinaupo siya ni Rosalia at pinainom ng tsaa. Tinakpan ng kumot, pero parang wala sa loob ni Vicente. Para siyang ibong napadpad sa kulungan na hindi niya nakikilala. Mahal, sabihin mo sa akin, saan ka ba nagpunta? Matagal bago siya nakaimik hanggang sa mabasag ang balikat niya sa bigat ng hininga niya. Rosalia, totoo ang biringan. Napatigil ang babae. Kumunot ang noo ngunit hindi siya tumawa, hindi siya nagbiro. Hindi niya sinabi na katangahan yon. Sa halip ay marahan siya nitong tinanong. Nakita mo sila? Tumango si Vicente. At doon na lamang ibigla na lamang siyang napahagulgol. Umiyak siya na parang batang natakot sa dilim. Umiyak siyang hindi niya nagawa sa harapan ng kahit na sinong sundalo o kaharap na panganib. Umiyak siya dahil sa wakas ay nasa harapan na niya ang tanging taong pwedeng paniwalaan siya. Kinuwento niya ang lahat. Ang nawalang sundalo, ang engkwentro, ang paligid na nagbago, ang lungsod na kumikislap na parang salamin, ang mga nilalang na hindi tao ngunit nagkukubli bilang tao, ang pagkaing nagtatali ng kaluluwa at ang paglaho ng kanyang mga kasama. Hanggang ngayon ay hindi siya sigurado kung buhay pa ba ang tatlo o kung nabago na sila o kung hindi na sila matatawag na mga tao. Walang salita si Rosalia sa umpisa pero humawak ito sa kamay niya. Maigpit, mainit, totoo. Iyan ang sabi sa akin ng lola ko noon, kapag nakapasok ka mahirap nang makalabas at kapag nakalabas ka, may babalik sa'yo. Anong babalik? Ang ala-ala, ang takot, ang anino nila. At doon nagsimula ang unti-unting pagguho ng loob ni Vicente. Sa mga sumunod na linggo, naging balisa si Vicente. Hindi na siya makatulog. Tuwing pipikit siya nakikita niya ang mga gusaling ginto. Tumataas sa gitna ng dilim at ang mukha ng kanyang mga kasama nang umingiti sa kanya
bago sila kumain ng itim na pagkain. Tuwing gabi, lagi niyang sinasabing may nakatayo sa labas ng bintana ang tatlong mga kasamahan niya. Pero tuwing titignan ni Rosalia ay wala naman. Minsan ay ginising siya ni Rosalia dahil nagsisisigaw siya. "Huwag niyong kakainin yan! Huwag niyong kakainin!" Kahit gising siya minsan ay napapatingin siya sa dingding at napapangiti. "Ganda ng ilaw, no? Parang galing piringan." Hindi na siya pinabalik sa serbisyo. Hindi na siya hinayaang humawak ng armas. Lumala ng lumala ang kanyang kondisyon. Hanggang isang gabi habang niyayakap siya ni Rosalia para pakalmahin, bigla siyang napatingin sa dilim ng bintana at bulong niya. "Hindi pa ako tapos doon." At doon ay napagtanto ni Rosalia ang katotohanang hindi niya masikmura. Ang katawan lamang ni Vicente ang nakalabas ng